Mga kaganapan at mga natutunan ng mga members sa kakatapos lang ni Stewardship Emphasis Alamin. Lighthouse 2, nagpalakasan sa kanilang fellowship. Lighthouse Kapalonga Outreach, kamusta na nga ba? Kauna-unang recognition sa ating eklesiya, pinaghahandaan na. Nalalapit na Thanksgiving First Fruits, kamusta na nga ba ang paghahanda? Nagbabalita mula sa Lighthouse Taguig, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kenneth Villapanya, magbabalita sa inyo ng mga kaganapan sa ating eklesiya. Natapos na nga ang 3 gabi ng Stewardship Emphasis noong July 25 to 27 na ginanap sa ating Mother Church na may temang Making All Grace Abound, Abounding to Every Good Work. Ito ay taon-taon nang ginaganap sa Lighthouse Eklesiya na kung saan ang lahat ng Lighthouse Works na Taguig, Pasig, Cainta at Tatalon ay nagsama-sama on-site and online. Layunin ng ating mahal na Pastor Ruben Obante na palakasin at palalimin ang kaalaman ng bawat miyembro patungkol sa tunay na biyaya ng Panginoon na dumaloy sa atin mula nang tayo ay maligtas at kung ano ang dapat nating ipakita bilang isang mabuting katiwala ng biyaya ng Panginoon. Para sa unang gabi, panoorin natin ang panayam ni Eunice Delphin mula sa isang young people na dumalo sa conference na ito. Narito po ako ngayon sa Lighthouse Bible Baptist Church sa Talon na kung saan ginanap ang Stewardship Emphasis na ang layunin ay palakasin at palalimin ang kaalaman ng bawat isa sa eklesiya patungkol sa biyaya ng Panginoon na dumadaloy sa atin. At para naman sa karagdagang kaalaman, kasama po natin ngayon si Ate Jemima Dukay, isa sa young people sa ating eklesiya. Hello po Ate Jemima. Bilang isang Kristiyanong kabataan, anong prinsipyo ang nakuha mo mula sa preaching nung first night ng ating Stewardship Emphasis at paano mo ito may apply sa buhay bilang katiwala ng Panginoon? Simula nung first night, busog na busog ako sa salita ng Panginoon dahil natutunan ko na hindi lang pala na grace from salvation natin, mas pinalawak pa ng ating pastor yun. Sabi nga niya, we need to understand first the grace before we steward it. Tulad ko na estudyante, kumikilos pa rin yung grace ng Panginoon sa akin, sa school ko. Sabi nga rin nung first day is, if grace is grace and grace is real, we should feel joy sa lahat kung tayo ay nagsasuffer tayo, meron pa rin tayong kaligayahan na nararamdaman kung totoong dumadali nga yung grace ng Panginoon sa atin. Salamat sa iyo Ate Jemima. Napakagandang prinsipyo nga yan. Makikita nga natin na sa unang gabi pa lang ay punong-puno na ng kaalaman sa kung ano ang kalagahan ng tunay na biyaya ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya gamit ang ating mga paglilingkod. At muli magandang araw sa lahat. Nagbabalita April Nis Delphine mula sa Lighthouse Balita, Taguig. Salamat, Eunice. Para naman sa pangalawang gabi, panoorin natin ang panayam ni Billington mula sa isang swipe. Narito po ako ngayon sa Lighthouse Bible Baptist Church, Tatalon, sa pangalawang gabi ng Stewardship Emphasis. At ngayong gabi ay itinuloy ang discussion ng ating mahal na Bishop Ruben Abante ang patungkol sa pagpapa-abound natin sa lahat ng biyaya at sa lahat ng mabubuting gawa. At kanyang iginiit na hindi dahil na successful na tayo ay dapat na tayong mawala sa gawain ng Panginoon. Kahit tayo ay marami ng ginagawa, dapat tayong nariyan sapagkat that is how the truly grace of God works. Tayo dapat ay magkaroon ng evidence of God's grace sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At kasama natin ngayon si Kuya Ahmed. Ayan, magandang gabi po. Magandang gabi. May katanungan lamang po ako sa iyo, Kuya Ahmed. So kanina, ang sabi po ng ating mahal na pastor na ang faithful stewardship ay sa kung paano tayo mag-respond sa biyaya ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. So, sa lahat po ng pagkilos na mayroon tayo bilang isang eklesiya, paano natin nasasabi na tayo ay nagiging mabuting katiwala? Ayun nga, napakaganda nung naibahagi ng ating mahal na bishop, ng ating mahal na pastor, patungkol sa kung paano natin tinitignan ang biyaya ng Panginoon. Na hindi lang siya natatapos sa kaligtasan natin, no?
kundi ito ay kumikilos sa atin bilang mga mananampalataya. Dapat nare-reflect natin sa kung paano kumilos ang Panginoon doon sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, pagkabuhay, at kung paano niya dinistribute yung gifts sa atin. Na tayo nagiging matapat na katiwala ng Panginoon kapag kumikilos tayo, number one, ang walang complaint. At isa pa, yung katuwaan sa pagkilos. Diba? Sa maraming pagkakataon, sinasabi natin, praise God, diba? Or amen. Kapag natatapos yung gawain. Pero yung process pala, marami pala tayong reklamo dun. Isa yun sa nakikita natin na dapat, dun pa lang ay nagiging katiwala na tayo ng biyaya ng Panginoon. No? So, yun. Ayun, maraming salamat po Kuya Amet sa napakagandang kasagutan. So ayun, muli ako si Violin Tingson mula sa Lighthouse Balita. Salamat, Violin. At sa huling gabi, panoorin natin ang panayam ni Jaira Aruta mula sa isang adult man. Ngayon ay narito tayo sa Lighthouse BBC Tatalon upang tunghayan ang huling gabi ng Stewardship Emphasis. Para sa huling pagtalakay ng ating mahal na Bishop Reuben Abante patungkol sa pagpapasagana ng biyaya sa bawat mabuting gawa. Nabanggit ng ating bishop na ang biyaya ng Panginoon ay nag-e-extend sa bawat lugar at sulok kung saan kailangan natin ng kanyang biyaya. Ang biyaya ng Panginoon ay palaging dumadaloy sa atin, mapasakahirapan man o kaginhawaan, at ito ay kailangan lang nating i-recognize sa ating buhay. Narito si Brother Nolly Edusma, isa sa mga leader ng LBBC Taguig na dumao ng 3 gabi upang magbigay ng karagdagang kaalaman sa atin. Magandang gabi sa iyo, Brother Nolly. Kamusta ka naman? Okay lang naman po. Sa ngayon, tuwa ako sa resulta ng ating stewardship emphasis. Magtungo naman po tayo ngayon sa aking katanungan. Nabanggit nga po kanina ni Bishop kung paano dumadaloy ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Bilang isang leader, sa paanong paraan mo inire-recognize ang biyaya ng Panginoon, mapasakahirapan man o kaginhawaan ng iyong buhay? Unang-una, nagpapasalamat ako kay Bishop Reuben Abante. Dahil sa 3 araw na pagtuturo niya, na-realize ko ang biyaya ng Panginoon ay hindi lang talaga basta-basta. Mas lubos kong naunawaan kung ano ba talaga ang tunay na biyaya ng Panginoon. Personally sa leadership, actually, ang dami akong duda sa sarili ko kung kaya ko ba or kaya ko bang panindigan or kung kaya ko bang maging leader talaga ng Lighthouse Taguig. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakikita ko, hindi naman talaga madali. Sabi nga ng ating mahal na Bishop Reuben Abante, na ang biyaya ng Panginoon ay nagmamanifest sa tuwing tayo kumikilos at gumagawa sa kanyang gawain. Yan. Maraming salamat sa iyong napakagandang sagot na ibinahagi, Brother Nolly. Talaga nga namang marami tayong matututunan sa pagiging bahagi ng mga ganitong klaseng great works. At muli, magandang gabi. Nagbabalita, Jessica Aruta, Lighthouse Balita. Salamat, Jaira. Isang napakagandang opportunity na magkaroon tayo ng mga conference na katulad nito. Dahil mas lalo tayong natututo sa kung papaano natin dapat ikilos sa pamamagitan ng ating paglilingkod ang biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At sa balitang fellowship naman, nagkaroon ng masaya at makabuluhang fellowship ang Lighthouse 2 noong nakaraang linggo, July 21, na dinaluhan ng 12 sa kanilang miyembro. Ito ay ginanap sa ating church building. Ito ay monthly fellowship ng mga lighthouse groups sa ating eklesiya. Sa pamamagitan nito, nakakapagpalakasan ng bawat isa sa pamamagitan ng kantahan, palaro, kaunting salo-salo, testimonies, at higit sa lahat, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pinangunahan ito ng kanilang sentinel Julius Cutilla at ang nagbahagi naman ng salita ng Panginoon ay ang youth leader na si Nolly Edusma na may pamagat na What are things that help us to become strong in the Lord? At ang mga ito ay ang prayer, obedience to God's Word, fellowship with other Christians, o kapag tayo ay dumaranas ng persecution at ang ating personal commitment sa ating Panginoong Jesus. Ginamit din nila ang pagkakataong ito upang mapag-usapan ang mga upcoming events natin. Kaya hinihikayat natin ang lahat na huwag nating kakaligtaang dumalo sa lahat ng fellowship na meron sa ating eklesiya.
Para naman sa ating Kapalongga update, nagpunta roon ang ilan sa ating mga kapatiran sa Lighthouse Port para magsagawa ng kanilang fellowship. Alamin natin ang mga kaganapan sa ulat ng ating kapatid na si Sheila Lawag. Narito po ko ngayon sa Kapalongga, Camarines Norte upang alamin ang mga kaganapan sa katatapos lamang na fellowship ng Lighthouse 4. At kasabay nito ay ang pamimigay ng vitamin sa mga members natin dito sa Lighthouse Kapalongga. Narito po ngayon kasama natin ang isa sa Sentinel ng Lighthouse 4, Sentinel Jonathan. Ayun, magandang umaga po. Nais ko lang po malaman kung kumusta po ang naging fellowship ng Lighthouse 4 dito po sa Kapalongga. Okay naman yung naging fellowship dito sa Lighthouse Kapalongga. Sa mga preparation ng Lighthouse 4, naging maayos ang preparation. Tapos yung pagbabiyahe, praise God na ligtas naman na nakarating dito. Namigay kami ng mga vitamins dito sa mga member ng Kapalongga Outreach. At sa mga activities, sa mga member, masayang fellowship ang nangyari. Naging mas lumalalim sa salita ng Panginoon. At nagkaroon din ng devotion. Nandun yung salita ng Panginoon. Hindi lang enjoyment. Kailangan mag-enjoy din tayo sa salita ng Panginoon. Yan, maraming salamat po, Sentinel. At para naman sa Kapalongga Outreach, narito po si Preacher Primo para sa update. Magandang umaga po. Para naman po sa gawain dito sa Kapalongga, nagpapasalamat ko po sa Panginoon dahil ang gawain po ay nagpapatuloy. Tuwing linggo po, mayroon kaming morning service po. Nga lang, wala pa kami sa hapon. At yun po, patuloy nyo kaming panalangin at patuloy kaming gumagawa ng magandang relasyon sa mga kapitbahay, kaibigan dito para sa ikalalago ng gawain dito. Ilan po, sa amin po, maraming salamat. Maraming salamat, Preacher Primo. At ayan nga ang mga balita mula sa Kapalongga, Camarines Norte. Muli, ang inyong tagapagbalita, Sheila Lawag. Pinaghahandaan na nga sa pangunguna ng ating single working young people ang kauna-unahang recognition para sa ating mga kabataan na gumraduate at mga nagkamit ng mga award na mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo. Nais ng ating pastor na parangalan ang ating mga kabataan na nagpamalas ng galing sa kanilang mga pag-aaral. Dahil para sa atin, ito ay good report at ang lahat na ito ay dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon. Kaya naman, ang ating pastor ay nagbigay ng instructions sa SWIFE upang pangasiwaan ang great work na ito. Kaya hinihikayat natin ang lahat ng ating mga kabataan na may mga award na mag-register na kayo upang kayo ay maging hamon at pagpapala sa iba gamit ang patotoong ito. At bago matapos ang pag-uulat na ito, alam nyo bang 7 linggo na lamang ay ang ating Thanksgiving First Fruits na? Tayo ay maging excited sa opportunity na ito para tayo ay makapagbigay ng handog na pasasalamat sa ating Panginoon. At yan ang mga balitang tinutukan namin ngayong linggo. Ako po si Kenneth Villapana at ito ang Lighthouse Balita, tagig buong pusong nagbabalita sa inyo ng mga bagong kaganapan sa ating eklesiya.